bumagsak na, kailangan pa rin kunan ng permit? Kailangan po talaga, gano'n ang proseso talaga, kahit sariling puno. Hindi, kahit, ibig ko sabihin kahit bumagsak na, kailangan pa rin kunan ng permit? Oo. Ginawa ko ako sa barangay. Oo. Mahogany ano? Mahogany. Putol yung 3 wire. Putol yung 3 wire. Opo. Pati yung poste po, tumagilid oh. Yung poste ng ito? mga converge. Oo. Ito, na. Binibenta mo ba yan? Bibenta natin eh. Ha? Bibenta natin, mangungumisyon ako. Ah. Ang laki, sayang no? Anong gagawin mo dyan? Lamesa. Mesa? Okay. Mesa, tumaan. Ha? Tumaan. Mesa, tumaan. Pwede. Oo. Imbitahin mo naman ako para mabinyagan natin. Okay. Sige. Magkano yan? Magkano gastos dyan paputol ng ganyan? Per board feet po. Siguro ang babayaran niya po rito sa amin siguro nasa 20 din. 20,000. Pwede na. May kahoy na siya, dami oh. Pero sa 20 mil naman po ang malilinis lang namin doon, baka wala pang 10,000 eh. Gasolina lang po ang mahal eh. Nakakamagkano na kayong gasolina? Naka 6,000 na kaming gasolina. Diyan pa lang? Oo. Pangatlong araw na po ngayon eh. Ito pa. Oo. Okay. Gasolina pa lang, ubos na kami. Okay mga boss, mga ma'am, mga sir. Medyo matagal tayong hindi nakapag-vlog, no? Kasi nga laging umuulan. So baka makalimutan nyo na ako eh. Kaya ngayon nag-decide ako, ikot muna ako dito sa Kabanggan. Papakita ko rin sa inyo yung situation ng coastal area namin dito kapag umuulan. Kagayang ganito. Today is August 22, 2026. Yun nga kanina may nadaanan tayo, punong malaki na tumba, no? Tagal na yon, ngayon lang natumba yon. Talagang iba na ang ano natin ngayon, ang klima, ano po. Sana lahat tayo mag-contribute para ma-mitigate natin yan. But anyway, ito po ang San Isidro, Barangay San Isidro. Dito sa Kabanggan mga boss, marami na nagsulputan mga resorts dito eh. Mga magaganda, no? Mga nag-invest. Tingnan nyo, kahit na ganitong panahon, marami pa ring bumibisita. So banda doon yata yung mga nasira. Ito, ang lalim dito. Ito, Casa de Loro. Casa de Loro. Ito na nangyayari sa kanila ngayon, no? Kapag nagpatuloy pa to mga boss, mga mama, sir, nagpatuloy pa itong ganitong klaseng rate ng landslide, sabihin na natin, ano, or erosion, for sure, ito, disclaimer po opinion ko lang to, babagsak tong building na to. Lalabas ang pundasyon niya. Nalalim eh, oh. Mula doon sa hinukay sa kanya, siguro mayroong mga 2 metro yan hanggang dito. Ang ganda pa naman ng pagkakagawa, oh. No? Boss! Ano nangyari sa inyo? Ang ganda oh. Sana, huwag lang mag-disgrasya. Kailan to tinayo? Kailan? Ha? Kailan po tinayo to? Ewan ko kung 3 taon pa lang? Nakakatakot na kasi wala na naman yan, boss. kakainin na naman to. Kapag ito umabot dito sa pundasyon, delikado na. So anong plano nila? Tinatambakan na lang ng bato. Magpuport ka lang. Ayan o, nagtitiba namin, nakuha na kagabi. Ito nadali na kagabi. Oo, nadali na. Nagtitiba lang namin ito ngayon. Ano ba yung tsura niya? Ganyan din? Ganito? Ganito? Ibig sabihin nakapantay yung buhangin doon pag ganun. Ang laki ng kinain. Ang laki.
Ando, basa-basa ka na ando. Bakit na rin? Doon sa may bumabalumbon. Ang layo mga boss, siguro mula dito sa kinatatigaan ko, meron pong ano yan, may 100 metro, no? Ha? May 100 metro, ang layo. 150 meters, yung buhangin dati. Ibig sabihin manong itong nandito, ganito itsura. Oh. Nawala na. Aroy. Kaya babagpag na kami. Kaya iulog na natin yung lahat ng lipa dyan. Ay, Dati, layo. may hagdanan pa pala yan dati. Oo, ayun. Nabagbag na. Ito. Saan siya dati dyan? Yan ang kung saan Nabati dyan. yan ang bakod niya. Ibig sabihin may bakod pa pala to. Yan ang puno na yan, oh. Itali na namin yung isang araw. Pero kayo lang ang tinamaan ah. Meron pa yun. Ah, meron pa doon? Oo. Buong Oo. bayo. Dalawa. Dalawa. Wow. So ayan, meron na rin po matinding erosion dito sa Kabanggan, mga boss, mga ma'am, mga sir. Ito, pag hindi umalis ito, aabutan niya yung bahay na yun. Ayun, oo, yun. Kasi ito, pag ito na doon, papunta rin. Okay. Manong, sabi mo, ang dagat noon, andun sa may kalsada, Maabot ko yung ato. yung alon. Ilan taong kayo nun? Mga 14 anos ko lang yun. 14 anyos. Bago pa lang kayo nag-lo nun. Wow ah. Kasi 1975 Oo. na kami. Yung ilang Okay. bahay dito. Oh, okay. So, ito, bakit mo napunta dito yung lupa? Ba't nagkaroon ng lupa dito? Kasi ito, nung pumutok ng pinatubo, tinambakan ito. Tinatambak na namin yung kahan namin. Pero dahil nagkakalupa na rin dahil sa pinatubo, tapos tinambakan nyo na lang ulit. Tinambak na namin. Kasi ito, naging ilog din ito. Ah, naging ilog din. Pero titulado po ito ngayon. Oh, dito na dito. Okay. Hanggang doon to. Ibig sabihin, ang salvage zone nandun pa. Andun pa. Ilan taon na kayo ngayon, kuya? 64. 64. Anong pangalan nyo? Ako? Ah, Joseph. Joseph. Manong Joseph. Joseph ano? Napoles ako. Ha? Napoles. Uy, Kuya Joseph, maraming salamat sa iyo. Ingat po kayo lagi. Okay. Yan ka rin ba? Opo. Okay mga boss. Rides lang tayo dito sa Kabanggan, ano. Itong dinadaanan ko ngayon, coastal area po ito ng ng Kabanggan, ano po. Barangay San Isidro. So, ang dami na pong nag-invest dito na mga dayuhan, magagandang mga pinagawang mga buildings. Dati, hindi pinapansin itong lugar na to way back 2001, mga ganon. Pero ngayon, ang dami na pong mga magagandang bahay dito. Yan, kita nyo naman sa drone shots natin, ano. Pupunta tayo ngayon doon sa resort ng pinsan ko. Alright mga boss, itong resort na to, isa to sa pinakamagandang laid back resort noon dito sa Kabanggan. Hindi niya pinagalaw yung kalsada dito. Yan. Sisimentohin dapat to noon, pero hindi pinagalaw kasi nga gusto niyang ma-preserve yung ganitong setting, no. Ayan, no. Hanggang dun po yan. Ito yung resort na sinasabi ko. Ito. Alam nyo, meticulously, tama ba? Meticulously built itong resort na to, mga boss. Talagang yung may-ari nito noon, para bang ano, dito niya na binuhos yung kanyang time para gawin to. Sadly, wala na siya eh. Pumanaw na, mga boss. Yan, private road, 15 kilometers per hour. Yan. Makampaw Beach. Ito. Ayan, no. Di ba? Maganda po ang mga materyales na ginamit dyan, mga boss. Hindi basta-basta. At balita ko, yung mga brace nito, yung mga kahoy, hindi ginamitan ng pako, ano po, puro peg na malalaki. Sa chewin ko na to, itong bakanting lote rito. Ayan. Ay, isa sa mga nagpalaki sa akin. Ito. Kaya ako napunta dito dahil dyan sa chewin ko na yun. Ayan. Ayan.
As, check natin yung resort niya. Bumagsak na rin yung pine tree dito. Sa hangin. Tapos ito yung sa tsuhin ko. Dati nabenta na yan eh. Tapos ito na, mula na dito. Ito na yung Club Monet. Ano naman ang ginagawa mo dyan? Ihawan? Bukas ba to? Ayan. Ito Club Monet mga boss. Hindi magandang beachfront ganyan madumi. Tapos ito naman ang Casa Lilibel. Ito. Alay, harap yung pinsan ko. Daan lang ako. Ano? Uno. Ang dami na rin magagandang mga resorts dito mga boss. Ito isa sa mga unang pinatayo dito. Ang original na may-ari po nito si Mr. Anos, yung gumagawa ng fire truck. Ayan. Ang laki na ng mga buildings dito. Diba? Dati walang mga nakatayo dito eh. Ito yung St. Edward na na-vlog ko before. Tanong natin kung nandito si manager. Boss! Mayroon tayong darating na guest September. 300 heads. Pagkasya mo dito. Hindi yan, standing position. Standing position. Tayo na, yung paborito mong position yun, ano? Kumusta naman kayo rito? Halos 10 buwan na mahigit na walang guest. Isang ba mahigit na walang guest? Napalitan mo ba yun doon sa may San Isidro? Pabagsak na. Ayun. Kinain yung ilalim. Ito yung kinain ko ba? Pati nga. Shout out Sir hindi. Shout out Sir Marlon. Ito yung yung nire-recommend ko sa inyong resort pagdating ninyo. May kliyente kasi ako parating eh. Viewer pala. Yan. Pwede ba makiligo? Pwede. Stay ka. Basta maghuhubad, no? Ayun yung nawasak yun eh. Yung di ba kulay puti? Oo. Ito yung dati. Oo. Wasak yan. Kinain to? Oo, wasak yan. Anong pinagawa ni Sir? Ito eh. Hindi pa paano tinambakan? Yung bakan siya. Sa ano muna, binuhusan doon. Nilagyan Binuhusan, tambak ulit. nilagyan yun ng riprap. Oo, wasak yan. Ito, wasak yan. Ito sa lamin, wala yan. Wasak yan. Bago na yan. Oo nga napansin ko nga eh. Sinunod niya na yung sinasabi mo. Hindi na yung dati. Di ba dati, dalawa lang? Oo. Ito, hindi kaya yan. Wasak talaga eh. Lakas. Yung ano yun, November 13, yung... Oo. Ang tawag dito, yung... Uwan pang ano, pag So, gaano kalalim ginawa dito? Naka ano pala to? Parang okay. 200 yata yan. 200, Meters. 2 meters ang lalim Wala dito ha. mula dyan. Ay, hindi. Oo, yung mula pala doon sa pundasyon. Mula sa pundasyon. Ito ang problema. Kasi hindi pa na... Balak ka pa ganyanan din eh. Oo. Ito yung muntik mag-iba at saka yung doon. Muntik magiba pala to. Oo, ang nag-iba, ito talaga. Yung sa Ito. gitna. Wasak yan. Bumagsak. Wasak talaga. So ito, Yan, stocking lang yan para kung dumating ulit yung alon. pero ngayon hindi masyado, no? Hindi masyado ngayon. Oo, hindi kagaya. Tinambak namin dyan na ano,
yung close up, di ba? Oo. Tapos buhangin. Tapos Oo. sako na 150 piraso. Oo. Wash out ka. Ito lang. Ito lang, ito lang. Ngayon, panibago na naman. So ibig sabihin, umabot pala dito yung alon. Umabot, sumampahin to yung tubig dyan eh. Sumampa pa dyan? Sumasampa na yung tubig dyan. Kalkal, tiyari. Oo nga, bumagsak ang ganyan, no? Ayan, no? Oo. Di ba? Ibig sabihin, ganyan yan. Nandito ang buhangin dati. Dito, dito. Ah, nandito ang buhangin. Ayan, buhangin yan. Kasi Ha. pundasyon namin yan eh. Buhangin. Itura mo nga ulit kung ang kisa ng buhangin, boss. Yan po ang buhangin. Oh, tama, pantay dun eh. Pantay sa kalsada. Oh, pantay sa kalsada. Ibig sabihin, ang laki talaga ng nawawalang buhangin sa Zambales. Malaki ah. Malaki. Malaki. Oo. Sino to? Hello. Nakabila kayo kabalik. Good morning. How are you? Pasalubong galing sa dagat. Saan po sa inyo dito? Kabalik ka. Sa halaman. Kapitbahay. Kapitbahay ng Ah, kapitbahay. Alright. What you gonna do with it? Plants. Okay. You're going to put it upside down. No, just that. Yeah, upside down. Yeah. And then you're going to hang plants. Plants. All right, nice. Have a nice day. Have a nice day as well. Yung pundasyon yan, wala doon sa may binabaan natin, mga 2 step buhangin. Oo nga. Oh, meron akong vlog nito dati. Oo, 2 step yan, buhangin na yan. Ganyan kalaki yung nawalang buhangin. Hanep. Saan napunta yung buhangin sa tingin mo? Sa barko. Sa Manila Bay. Sa barko na. Sa Manila Bay. Oo. Tignan mo yung Manila Bay ngayon. Yung reclamation doon. Ganito yung kulay ng buhangin. Ayun o, tignan mo, dalawa. Unang step, wala doon sa flooring ha. Kasi doon yung gate namin dati, yung unang vlog mo eh. Oo. Sa 2 step buhangin na yan, ano na yan. Tignan mo, gaano kalaki yung nawalang buhangin. Hanep, no? Well, kailangan dito tingin ko pagdating ng araw. Dito na kayo maglagay kaagad ng riprap. Pag summer, Oo, sigurado. palagay nyo na ng riprap dito, yung talagang malalim na malalim, yung steel steel plating, yung ginagamit sa dike. Tapos, palagyan nyo uli na naman dito. Oo. Para pagdating ng araw kayo na lang nakatayo. Siguro mga 5 metro. Di ba? Baka tumbas ng isang Kasi kahit abutin mo yung sea level kung patuloy pa rin yung... Oo, totoo yun. Yan lang naman ang sea level natin kung tutuusin eh. Ito, binabalik ng dagat ang buhangin dati. Di ba noon nandoon? Babagsak dyan, tapos ibabalik din. Eh ngayon wala nang maibalik. Wala. Panayin lang ang kuha niya. No? Kasi inilalagay niya na kung saan may kulang. Oo. Kung saan nawalan, di ba? Kung saan merong malalim. Ibig sabihin, ganito. Hindi tumataas ang dagat. Tumataas, sabihin na natin dahil sa climate change. Pero, ang tinataas doon ng dagat sa climate change, sa isang taon, ganyan lang. Every year, mga ganyan lang, millimeter lang eh. Pero ito kasi, hindi yung dagat ang tumataas. Yung buhangin ang bumabagsak. Oo. Nakakalkal kasi. Biro mo, mula November lang yan, itong taon, last year, no? Wala pang isang taon. Tapos, Ganun na kalaki ang nawala. halos kalahating milyon na gastos dito. Ito lang. Oo, ito lang gusto. Kasama na yung alamin, Oo. tapos yung bagong gate. Kasi nawala yung gate namin. Yung kinita nyo nung summer, napunta lang wala. dito. Oo. No? Munado pa. Alam mo, dapat gumawa ng matinding paraan ang ating local government mula sa provincial hanggang sa municipal. Kasi kung hindi dahil dito sa mga nag-i-invest dito sa mga resorts, wala tayong ibang pagkakakitaan. Oo. Diba? Wala naman tayong factory dito. Wala naman tayong ibang trabaho dito. Ito ang mga building na yan, yung mga properties na yan, kapag ka maganda at nag-i-invest ang mga dayuhan para sa turismo, magge-generate yan ng tax Oo. para sa isang lugar. Daang milyon ang i-generate na tax niyan. Bukod pa sa mga dinadala dito na mga guest na mimili sa local. Oo. 'Di ba? Tumataas ngayon ang local economy, gumaganda rin, 'di ba? Dahil sa turismo.
Ngayon, kung magpapatuloy itong ganito ang pangyayari, wala na mag-invest dito. Wala na. Di ba? Tsaka gumaganda na dati yung presyo ng coastal area eh. Di ba? Gumaganda ang presyo. Biro mo dati, magkano lang per square meter dito. Ngayon, nung bago magkaroon ng ganitong isyong erosion, ang per square meter dito umaabot na ng 12 hanggang 15 mil. Binibili pa rin. Di ba? Basta beachfront. Kung hindi nangyari yan, baka mga 30,000 pesos na per square meter dito, binibili pa rin. Basta walang issue ng ganito, no? Ito po, ano to? Ito na yung ano namin. Buhangin na yan. Buhangin na yan. Buhangin pala yun. Ibig sabihin dyan, marami nakalubog na mga bakal. Marami yan. Kaya yung mga anak ko, hindi ko pinapupunta dyan. Baka maapakan nila yung mga bakal. Oh, so hindi lang yun ang nagiging problema ngayon ng mga beach resorts owners, di ba? Bukod sa nauubos na yung buhangin sa harap, nagkakaroon pa ng mga delikadong debris na hindi nila nakikita basta-basta. May mga nakausli ng... Kasi, halimbawa, nandito na yung dagat, may naligo, ganyan yung alon, humampas-hampas dun sa bakal na nakausli, gutay-gutay. Di ba? Ano kasi pag nakakalkilomet, forward, picture ang Oo. pasok. Oo. Tawagin mo lang ako, video. Yeah. Marami yan. Kasi wala eh. Dapat tumakbo kang kapitan dito. Eh, handa mo na, mag-ipon ka na. Di ba? May huli na ba? May huli na? Saan? Pa lang po. Apat pa lang? Opo. Ano yan, palalakihin mo? Yan, kakainin mo na. Ipapaksi ko na. Kumusta dito, boss? Okay naman? Oo. Dagat ba? Ano, may huli na? Oy, okay ah. Ano kuya? Nakailan ka na? Oo. May lapu-lapu ba dyan? Wala. Puro tilapia. Puro arroyo. Ah, arroyo. Masarap din yun, oo. Oh, wala bang ano? Wala bang Duterte? Wala. Wala. O mga boss, marami na huli. Yan ang hobby ng ating mga kabarangay kapag ganito mataas ang ilog. Pumapasok kasi yung isda eh. Okay, yun po yung tulay ng Felmida, no? Palabas na tayo ng National Highway. Okay mga boss, napadaan tayo dito sa kaibigan natin. Ayun, shout out. Yan ang pinakapoging kalbo dito. By the way, meron po pala siyang sash factory ha. Ayan. Gumagawa po siya ng mga kakaibang mga furnitures mga boss. Open nga natin. Uy, ang ganda. Ano pang pagkakagawa nito ha? Ito po naka-interlock, no? Hindi niya ginamitan ng pako. Ano pong kahoy ito? Yung kwanto, yung matigas, saka mautan nito. Okay. Ang ganda pati ng paa niya, oh. Solid na solid mga boss. Asan ang upuan nito, sir? Ayan. Magkano yung ganung set? Kasama Mga upuan, oo. yung ganon, Oh, 85. 85. Ilang diners yun? 6 at 12 or 14? 10, 10, 12. 12. Okay. 10, 12 siya. Yan. Mga boss, napadaan tayo dito eh. Pwede daw umutang eh. Pwedeng utang, basta pwede rin basta nagbabayad. Oo. Hindi ba pwedeng mangutang yung hindi nagbabayad? Marami ng ganyan eh. Umiba ka naman. Yung nagbabayad naman ang dapat. Oh, sige. Hindi, mamaya. I-ano ko. O kaya bukas. Sige. Ayan, ito, spare ribs. Ayan, diyan po. Meron na yan eh. Lahat to, meron na to? Hindi, ito ang meron na. Yan. Yan, Ito, laman. laman. Ito, yung paa, meron na rin. Meron na rin yan. Katay ka na lang ulit. Dalawa na nga yan. Isa lang dapat eh. Ito, bigyan mo ako ng 2 kilo na dyan. Malaki pamilya ko eh. Dalawa lang. Hindi, kukuha pa ako ng laman eh. Laman. Tapos,
Ilan yung pork chop niya? 3? Dalawa lang. Ayan. Isa po ito sa mga pinakabatikan na ano ba tawag sa inyo? Sash. Sash. Furniture shop. Furniture shop mga boss. So kung may King shop. nagde-deliver ka hanggang saan? Hanggang Pangasinan. Oo. Kaya mo mag-deliver hanggang Manila. Kung sa Manila, naliligo ako dun eh. Ay, pwede nilang pick upin dito, di ba? Oo. Okay. Alright, kung mag-i-inquire kayo mga boss, lagi, ano bang number mo? 09 45 100 6913 Parang ang haba. 0945-100 9 69. 13. Sakto lang. Okay, ayan. Customized na ataol, hindi ka gumagawa. Meron na. Ah, talaga? Yung engineer namin dahil. Okay. Joke lang yan mga boss ha, pero magaganda pa yung mga gawa niya. Kung pwedeng ibigay sa iyo yung design, ikaw nang bahala. Pati, Kernel design na yan. ha? Kernel design na. Kernel Disena. Taga saan? May poultry dito malaki dito sa may logo. Oo. Okay, magkano? Magkano sa akin? Iuwi ko muna yan sa bahay. 1214. Magdo-drone lang sana ako sa'yo dito eh. Kung hindi mamaya bukas, pag pumasok sa account ko. Sige, sige. 15 na yan bukas. Magkano? 1, 2? 14. 12 na lang. Si Mario Joseph naman. Sige. Meron pa tayo eh. Kung gusto mo, 15 na lang. Oh. Maraming salamat sa iyo. Ang aga ng pamasko mo, bro. Okay mga boss, mga ma'am, mga sir, bago po tayo mag-close sa video na to, bago ako magpaalam sa inyo, dito muna tayo sa Tangway River dito sa Kabanggan. Ito pong Tangway River ay isa sa mga pinakamalaking river dito sa Kabanggan actually. Pinaka major channel ng water drainage namin dito. Hindi po ito nag-overflow, although may mga areas po na nag-erode. Kagaya niyan. Ano po? Bumagsak yung lupa. Na-erode na papunta doon. Dati ito, malayo pa, hanggang dyan pa yan eh. Medyo malaki din po yung kinain. Siguro nasa ano din po yan, yung taas niyan baka nasa 1 metro mahigit, ano po. Tapos banda doon, meron pong ano doon, may nasirang ano doon, dike. So malaki ang binudget dito mga boss, no? Sa paggawa ng dike dito. Mga nasa 300 o 200 million yata from 2025. Ewan ko kung bakit naiwan pa tong gilid na to. Baka kulang pa yung budget. Anyway mga boss, yan, diretso po yan doon sa may Dapia River. And then doon sa dam na pinapaliguan na rin ngayon. Ang maganda po dito sa Kabanggan, marami pang area na libre lang kung gusto nyo maligo. Punta lang kayo dito, ligo lang kayo kagaya dyan. No? Ito dati marami ring nangangawil dito, marami ding isda dyan ano, na nahuhuli sila. Before, ewan ko lang ngayon. Tapos okay naman po ang mga infrastructures dito sa Kabanggan mga boss. Maliit na bayan lang ang Kabanggan. Pero second class municipality. May mga lugar na binaha dito nung umulan mga boss, no? Pero nawala din po agad. At isa to sa mga bayan ng Zambales na magandang mag-invest sa mga farms, farmlots, ano po, residential area. Hindi ko lang mare-recommend yung coastal area ngayon kasi nga kita nyo naman dyan sa video, nagkakaroon na po ng issues ng massive erosion, ano po. So para sa akin, opinion ko, disclaimer, no, may kinalaman talaga ang dredging sa pag-erode ng mga buhangin, yung ganyang kalakas na erosion, ano po. Talagang madadamay yung buong coastal area ng Zambales. Dahil masyadong malaki yung kinukuha ang buhangin at masyadong mabilis sa maikling panahon. Okay? Again, disclaimer, opinion ko po yan. Bahala kayo sa opinion ninyo. Okay? Entitled naman tayo sa ating mga opinion. Alright, so there you go mga boss, mga sir. Maraming salamat sa inyo. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Again, this is in Kabanggan, Zambales. Again, maraming salamat sa inyo mga boss, mga sir. Let's be grateful every day. Till the next video. Ciao.
Bye.